Napayubod na ito. Okay, sabi niya. Damok ti watarag. Ayay pangsla mang padasid ti floating fish cage. Nagkarganak ti 17 lang nga bangus nga fingerlings. 3 months lang nga hinarbest ko. Manipod di ako sa sarak ti taten. Tila pa kalugyam mi dahi ko namin nga dahi dano maglayos, nga pigsa ti ayos. Ngem man-mano dahi. Na andur pa ti ikan nga mangan. Dahi tate. Kasla dahi ka oen. Napaspas pa nga dumakkel. Nabantot ti kilo na. Awan, tikas ti nga serte ko adang amin. Dagi jay pids nga sa bali nalaklaka bayad na supa pananda. Di damit amuin da jay pinagpaspas jay dakil nga alis to nga dumakil ti ikan da. Kami nga dagi ko na nga mayat ti kondisyon ta dano awan lugi mi. Mit kita kami. Dat bagit may sa 20,000, 25,000 ing ganat 50 mil. Agpaiso nga dayjay gatayek nga fingerle ay fry. Agpaiso nga basit ti agbiag ngem maalaw klata. Basit ti matmatay. An nga uy, lamlamang kam lata ako. Lamlamang klata, lamlamang kam lata nga uray gatayek ami jay ti bangus jay bye-bye nga maala. Lamlamang klata. Nalaka mga 50 centavos ti maysa. Pasaray 20, 30 kas jay. Wild ti yex la ko mabuging aga po jay dyan sa amin nga gatay may. Ha? Uray pa dawtan dyan. Itil ito. Tibay ba? Magalang na. No, damal data simri. Gumatak nga inarsarik kasi yan. Kaya ko namin nga kapot dati isla. No, anda ta sayot, guyod na tigid na. May banyera pa ila, mabilang. Bilangin da banyera. Tuno, datalong aldaw, awan jay sa bidong jay na to, binapuison jay narsari. Paminto ipanayin, makalawas. Idrin may jidalong na, maugasan na kasi sa amin to ipanday jay fry. Usar kami ti abuno kasi yan. No, na tabog, na ipanjayan, talong aldaw ti bait na, premas. Pasaray mamimpat nga business ti may sangal daw. Malay. So kaslak dayay amoy dayay pre-starter. Di ka babasit dayay. No namnamay mi nga mga tilimod i-apply mi nga pre-starter. Ang pag-aalaga ng bangus, maraming factors, 'di ba, ang nakakaapekto para maging maganda yung ating kita. Isa na nga rito ang pagpili natin ng magandang kalidad ng fingerlings. Pag maganda ang kalidad ng nakuha nating fingerlings, masisigurado natin na mabilis ang magiging paglaki at syempre magiging maganda ang ating kita at saka ang ating harvest. Para makasiguro na maganda ang kalidad ng bangus fingerlings na gagamitin mo sa iyong pag-aalaga sa fish ponds, kailangan na piliin mo yung mga reputable hatcheries. Ganon din kung wild naman ang napili mong fingerlings, kailangan na reputable ang fingerling supplier din na kukuhanin mo. So, napaka-importante na nasa kondisyon yung similya na ilalagay natin sa grow out. Kasi kapag nasa kondisyon ang similya, magiging maganda rin yung survival nito doon sa ating grow out pond. Ang mga kondisyon ng similya is usually dapat matataba siya. Hindi siya masyadong tinipid sa pagkain kasi mostly, di ba, pag nasa nursery ay konti lang ang pinapakain. Pero dapat bago ito ilipat sa ating grow out pond, napakain na ito ng wasto. At maganda yung physical form din nito. Matataba, buo yung kaliskis. At para kasi itong pag may kulang na kaliskis, like sa transport, hindi naging maayos yung ating handling during sa transport nito from the nursery pond to grow out pond, matatanggalan ng kaliskis at dito maaring pumasok yung mga bakterya na magiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga alagang isda.
As mentioned kanina, no, napaka-importante na maganda yung quality ng ating fingerling sa grow-out operation natin. So, paano ba natin makikita na maganda yung quality? Sabi ko nga kanina, dapat matataba, buo yung kaliskis, at syempre, dapat i-consider din natin na pare-pareho yung sizes. Kasi kung sa stocking pa lang, durog na or varied na yung sizes ng ating mga in-stock sa grow-out pond, most likely, pagdating ng harvest is varied din yung sizes. So, napaka-importante na tingnan natin na dapat pare-parehas yung size ng fingerlings na ilalagay natin sa pond. Kasi kapag pare-parehas itong size, syempre hindi naman sabay-sabay ang lalaki, pero very minimal na yung size variation. At kapag gaganito, makukuha natin yung ating target biomass at magiging mas maganda yung kikitain natin. Mas magiging mabilis din ang paglaki at ma-achieve natin yung target days of culture lamang na itinakda natin para makapag-harvest. So, masisave natin yung ating sa mga rentals, sa ating labor expenses. So, yun, mas magiging maganda yung kita, mas magiging maganda ang ating harvest. Huwag nating kalimutan kapag wild, piliin natin yung mga malinisan kaagad, yung sa mga fry pa lang sa nursery ponds. Pagdating naman sa grow out, makikita din natin yung magiging paglaki basta tama yung pagpapakain. Tamang pagpapakain ang magiging susi, pagpapakain ng quality feeds na magbibigay sa atin ng magandang ani at kita. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.